like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si VP Inday o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Tinagot ni Congressman Pulong Duterte ang mga katanungan, lalong-lalo na po sa isyu ng binibintang bahay ni Hanilet. Itong bahay po ni Tatay Digong, no? Nagaling pa daw sa kanyang lula. So talagang may kwento na po yung bahay na ito. Pero ganun pa man, kung nabenta na, sabi nga ni Congressman Pulong Duterte, may bahay naman daw po sila, so pwede naman tumira doon si Tatay Digong. And syempre, nandiyan pa rin po yung pagiging joker po ni Tatay Digong, lalo na nung napag-usapan yung mga babae. Sabi niya nga, no, wala silang relasyon ni Jazz. Yes, no? Ni Jazz, dahil hindi naman daw po sila magpinsan at lalong hindi sila magkapatid, no? At nasanay na daw po si Tatay Digong doon sa oblo. Oblo ibig sabihin nasa loob. Anyway, para sa kumpletong detalye, no, sa mga tanong, sagot ni Congressman Pulong, ito panoorin natin, mga kabayan. Ang iyang kwan, sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit gito? Kasi na-fail daw niya, sir. May gana kaon. Maugya po ba siya gana kaon. Pareha karon na kung di na masahe, sige kurok antiyan. Istorya po na. Grabe daw. Nakakaawa mga babayan po natin, no? Na-imagine ko kung gaano nakapayat si Tatay Digong, no? Walang kain, nanginginig na yung tiyan. Isang linggo walang ganang kumain. Grabe. Kung mga security, usay, di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, daw na kuan. Naanad na daw siya sa iyang kahimta nga ublo. Ublo talaga, no? Loob. Nasa loob. Ublo. Mga term pang kanto ba? Isulti ublo. Sir, naba siya mga gusto ipahiwatig sa itong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo kung pangutan na, huwag na siya message kay tungod lagi po ninyo. Salamat sa suporta. Ayaw na lang daw kay isang problemahan na lang daw yung mga kaugalingon kay kung maugid daw niyang destiny, maugid na yung destiny. Pwede ba na? Grabe na, nakalungkot yung mensahe ni Tatay Digong, no? Alam mo, parang tanggap niya na nga po, mga kababayan po natin, sabi niya nga na huwag niyo na akong problemahin yung sarili niyo dahil tanggap niya na nga kung ano yung kanyang destiny. Ako i-question to sa balay. Yes, Oh, of Sir, course. Yeah. naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang ipangutana po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalumang ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang ipangutana nga ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet naman daw kaugalingong balay dako daw. O di ba? Mga kababayan po natin galing na mismo kay Tatay Digong yan na hindi niya pala binibenta ang bahay na yan. So ano po yung ginawa ni Ma'am Hanilet, no? Ito yan tubag. So di daw niya pabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako pong ipangutana nga kung antitulo kakinsa murag nisulti man to siya ka Hanilet daw murag ana. So, mukhang nabenta na nga sa Ayos Breeders. Nakapatay tayo dyan. Klaro po yan tubag. Pero nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga og pohon. Kaluyan sa Ginoo makagawa siya. Dito na siya papuyon sa balay namo. Wow. So, doon na titira sa bahay talaga ni Ma'am Elizabeth, no? So, paano na yung mga girlfriend niya? Sabagay, wala naman silang habol kasi kung doon talaga si Tatay Digong titira, yun ang legal wife niya eh. Yung mga yan, mga girlfriend niya lang. Pero nalulungkot lang ako dito sa bahay, mga kababayan po natin. No? Dahil sabi nga daw ni Tatay Digong, yung bahay na yan is, kung tutusin, hindi na nila bahay yan eh. Bahay ng taga-Davao na yan. Kasi parang yun na yung history ng paglingkod bayan niya, doon na siya nakatira eh. So tama ang sinasabi ni Vice President Sara, na dapat gawin na lang itong museum tapos open na lang sa lahat. Para makita nila kung saan si Tatay Digong kumain, kung anong ginagawa niya, kwarto niya o yung kulambot niya na makita ng taong bayan, yung bed niya, parang ganun ba? Kasi matagal na rin, kumbaga may istorya na po yung bahay niyan. And naka-attach po yung political career po ni President Duterte. Kasi tandaan natin, halos lahat na naging presidente ang kaganda ng bahay, ang bubongga.
sa kanya kung ano yung bahay niya nung simula siya naging mayor sa Davao. So, yun pa rin yung bahay niya ngayon. So, doon makikita na hindi talaga magnanakaw. Kahit ano pang accusation nila, talagang hindi mo makikitaan at hindi magdududa yung tao. Na totoo yung kanya sinasabi na kahit isang poste wala siyang pinatayo nung siya po ay naging presidente diyan sa kanyang bahay. And now, binibenta. And kung nabenta na, nakakalungkot talaga mga kabayan natin. Anyway, patuloy natin to. Okay. Daghan na naman, ikaw ganun yung balay. Yung balay ang mga mahan dito po yung puyo sa mga balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas o mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw kung holds history na daw? Di ang kuan gid Ang na story. nastoryahan na mo ni VP Inday o ni Mayor Bastet na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugara. Peoples of Davao na yan. Yung bahay na yan. Oh. Sir, nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang ni iya RD? po. Ana siya nga kuan daw. Sa iya daw mga common law wife, mga common law. Common law wife. Ang dami. Baka talaga tayo Degs. Si Marcos kaya. Pag-aagawan kaya ng mga chicks. Kaso baka hindi na makaya yung amoy niyan, pocha. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di man sila igsuon, so wala daw sila yung relasyon. So tama, walang relasyon kasi hindi naman sila magkapatid, no? So sa tanang uyab po daw niya kung sa nailhan ako nga 13 kabuok des Davao. Sana all 13. Ang dami. Limang klase ka talaga, Tatay Diggs. Okay, magkagalit na naman dito ba? Sinabi ni Tatay Diggs na wala silang relasyon, no? Ni Ma'am Jazz. Pangita na lang daw muglain kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So Joker pa rin si Tatay Digong, no? Ayan, yung mga common law wife niya daw po is maghanap na lang daw po kayo ng mas maraming credit card. Ibang klase. sa pa bahit sa uyab sa common law wife unsa man. Sir, kanang mga tanan ko nahisigutan ba ninyo ang kanang development sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsigil sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra kung ito ba nga nga si Inday gaulik Davao. Gadto bang sa usay mga imbitasyon ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutana unsa nang utana sa kaso ni Inday. Kung unsa daw inyong experience now na mo extended yung time diri sa Europe, sir? Pero ni angay na makaroon sa Europe, sir. Mura na gani, memorize na gani ako mga dalan diri. Oh. Kita kay top now, sir. Init oy. Init na rin kayo, sir. Lagi paningot pug masahe niya. Oh, kay medyo init na pud sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero Payat? tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala aircon na sulod. Kato amang kung asa mi gamiting electric fan naman na. Pero mabrihan man hinoon ang kuan ang bintana. Isa pa na pa may question, ma'am. Kasi wala kung ano lang kung last message nimo sa mga kababayan nato. Oh, like I said sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan ug sa akong igsuon nga si VP Inday ug sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Teka, salamat. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, nakakalungkot po yung mensahe ni Tatay Digong, no? In Bisaya, kalimtan na lang po siya. Siguraduha ang inyong kaugalingon. So, in Tagalog, kalimutan na lang daw po siya at siguraduhin po ang inyong sarili. You know? Unahin baga yung ating mga sarili. So, yun nga, para kay Tatay Digong daw, tanggap niya na daw po yung kanyang destiny kung talagang dyan lang po siya sa ICC. Talaga ko nang hinaan na rin si Tatay Digong, mga kababayan natin. Kasi, imagine mo, isang linggo daw po siyang walang bisita. So, parang nakahiga lang daw siya lagi, walang ganang kumain. At kung si Congressman Pulo nga ang magsasalita, talagang payat kung payat na talaga si President Duterte. So, nakakalungkot po, nakakaawa yung kalagayan niya ni President Duterte. Masakit sa ating dibdib, no? At hindi natin matanggap na mga Pilipino ng presidenteng tinaya ang kanyang buhay. Ayan, yan ang rason kung bakit nandyan sa ngayon sa ICC ay pinakulong ng isang ngagba na presidente dahil lang sa kanilang ambisyon sa politika. Na tingnan mo, pinalibing yung kanyang ama,
pinapanalo sila, pinabalik sila sa Malacanang. So, hindi mo ano ba, parang hindi ka tanggap-tanggap na ganyan po yung nangyari kay Presidente Duterte. Kaya siguro yan ang kanyang pagpapayat dahil palagay ko, dinidibdib niya na kung saan po siya nagkulang kung ginagawa niya naman ang lahat. Pero ang nangyari dyan pa siya pinadala. Ginastusan pa ng milyon-milyon ng gobyerno samantala marami pong naghihirap sa atin. Pero ganun talaga, mga kababayan po natin. Hopefully, maka-release si Tatay Digong, no? Magkaroon siya ng interim release at makarecover naman po yung kanyang katawan. Pero sa mga kinikwento ni Congressman Pulong, nandiyan pa rin yung pagiging choker niya, yung mga chicks niya, no? Yan lang, ang sa bahay niya parang hindi rin siya masaya at mukhang hindi na masyado kunento ni Congressman Pulong. Mukhang pinadaanan lang ng konti, okay? So yan lang muna yung ating update, mga kabayan natin. Importante, nandiyan po si Congressman Pulong na lagi nagbibigay sa atin ng update patungkol po kay Tatay Digong. Baka uwi din yan si Congressman Pulong dahil may trabaho siya Okay? Yan lang muna yung update. Maraming salamat and God bless, mga kabayan.